40 years old ka na ba or malapit ka na ba mag 40 years old pero wala ka pa ring ipon? So wala ka pa ring security fund or emergency fund or kahit pang bakasyon guys ay wala ka pa rin talagang ipon. Kumbaga sapat lang talaga yung kinikita mo sa trabaho mo or sa malit mong negosyo para masustain yung mga pangangailangan mo monthly. Kung tama yung sinabi ko, huwag kang mag-alala dahil hindi pa huli ang lahat. Sabi nga age is just a number. Imagine nyo guys, si Kenny Rogers at si KFC, nasa 40 to 50 years old na sila nung sinimulan nila yung negosyo nila at naging successful. So kung ikaw nasa 30s, 35 to 40, gaya ng sabi ko, hindi pa huli ang lahat, kayang-kaya pa talaga yan. Makaipon, maging successful sa buhay, makaipon, makaahon, at higit sa lahat, maging successful sa buhay. Kaya panoodin nyo na mabuti ang video na to. Sundin nyo guys yung 5 tips na ibibigay ko para siguradong makaipon kayo kahit nasa 40 years old na kayo. Alright, simulan na natin. Tip number 1. Syempre, gaya na sabi ko sa inyo kanina, isipin nyo na hindi pa talaga huli ang lahat. Ika nga ang umaayaw guys ay siyang hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay yung hindi umaayaw. So wag na wag kang aayaw sa buhay. Na kahit 40 ka na, yung iba kasi tinatamad na 40 na ako. May mga anak at apo na ako. Okay na to. Malapit na ako mag-retire. Sila nang bahala sa mga pangangailangan. Wala naman akong dapat ng patunayan. Okay na to. Yung mga pangarap ko, sila na lang ang bahala magtuloy. Madalas yan po ang naririnig ko sa mga edad 40, pataas na. Kumbaga, napilitan na lang talaga sila maging kontento sa buhay dahil feeling nila, yun na lang talaga yung nakaaabot nila. Pero gaya na sabi ko sa inyo kanina, hindi pa huli ang lahat. So kung gusto mong magnegosyo pero wala ka pang ipon, wala ka pang pangkapital, inuulit ko, nasa mindset ang pag-uumpisa. So i-condition mo na agad yung mindset mo habang pinapanood mo yung video na to at isipin mo na hindi pa huli ang lahat. Marami pang paraan para makaipon at mas maging successful sa buhay. So number 1 natin guys, mindset. Isipin mo na hindi pa huli ang lahat. Number 2, so kung goal mo na to nung nasa 20 years old ka pa lang or pagka-graduate mo ng college hanggang sa nakapagtrabaho at nagkaroon ng pamilya, kung matagal mo ng goal to pero hindi mo pa nga na-achieve, sa number 2 tip natin guys, alamin mo kung saan ka nagkulang dati. Baka isa sa mga dahilan dito guys ay mismanagement ng sahod mo. Madalas, nagkakaroon tayo ng inflation pagdating sa ating expenses. So lumaki nga yung sahod natin, pero lumaki rin din naman yung ating expenses o yung habit natin sa paggastos. Kung dati okay ka na kahit hindi bago yung cellphone mo or hindi latest, ngayon hindi ka papayag. Gusto mo laging latest yung cellphone mo. Kahit kakakuha mo pala ng cellphone mo, 1 year pa lang, gusto mo na agad magpalit kasi may bago na agad na iPhone. Minsan, iisipin nga, okay lang na naka-iPhone kahit walang ipon. Mali. Dapat, iisipin talaga natin palagi na dapat may ipon. Okay lang kahit hindi naka-iPhone. Baka isa yan sa mga pagkakamali mo dati, kaya ka hindi nakapag-ipon ngayon. So, isipin mo pa ano pa ba yung mga pagkakamali mo para hindi mo na siya maulit. Halimbawa pa ng mga pagkakamali is yung hindi mo pag-track ng mga expenses mo. Baka mas malaki pa yung lumalabas na pera kaysa dun sa mga pumapasok. So, ibig sabihin, dapat maintindihan natin yung cash flow natin na tinatawag. For example, sumasahod ka ng 30,000 pesos monthly, dapat nakikita mo lahat ng binabayaran mo or pinagkakagastusan mo monthly. So, unang-una sa lahat, dapat ilalabas mo na agad yung savings, no? Saka mo kukunin yung mga essentials like pambayad ng bills. Andyan na yung kuryente, tubig, internet, pampaaral sa school, sa mga anak, pambaon, pagkain, gas, kung may sasakyan, or kung may mga hinuhulugan pa na bahay or sasakyan. And then, kung ano yung matitira guys, imagine may savings ka na, kung ano yung matitira guys, sikapin mo pa rin na hindi na yan magamit. I-save mo pa yan for emergency fund. 'Di ba? So, kung hindi mo siya magamit, blessing yan. Kasi, hindi mo napapansin, palaki na ng palaki yung kinikita mo. So, inuulit ko guys, sa pangalawa natin, alamin mo kung saan ka nagkamali dati para hindi mo na maulit. Okay guys, sa ating pangatlo, ito yung pinakagusto ko sa lahat, no? Yung ating pangatlo na tip. Kasi kahit maliit yung sahod mo guys, ay makakatulong talaga yung tip number 3. Ito po, yung pagsisave agad-agad mula doon sa kinita mo.
For example, gaya ng sabi ko kanina, kumikita ka ng 30,000 a month. So, bago mo kunin yung lahat ng panggastos mo, kunin mo na agad yung 10%. Kung kaya mo mas malaki pa, 15% to 20% doon, kunin mo na at itago mo na at gawin mo yung emergency fund or secret fund. Ito yung fund na nakuha mo, tapos naitabi mo na, tapos kakalimutan mo na may naitabi ka pala, na may na-save ka pala. Kasi kapag kinalimutan mo yan, dun mo lang mararanasan or maiintindihan yung pag-iipon. Kasi kapag tinatandaan mo yan, ay, meron na pala ako dong 20, so nahulugan ko na, 30, nabibilang mo. E di pag nangailangan ka, dahil iniisip mo yung sinisave mo, baka dun ka pa rin kumuha. Tip number 3 natin, ihiwalay mo na agad para hindi mo na magastos pa yung ipon mo. So tip number 4, maganda rin ito, wag na wag kang uutang. About utang guys, karamihan ng utang ngayon ay merong interest or tubo. Maswerte ka na kung nakautang ka pero walang interest or tubo. Tapos, hindi ka pa nape-pressure sa pagbabayad. Kumbaga, nasa sa yung timeline kung kailan ka magbabayad. Sobrang blessed mo na. Ngayon, kung makakita ka ng tao or mahihiraman ng ganyan, no, na klaseng pabor, magbayad ka dyan. Wag na wag mong hindi babayaran yan. Halimbawa, nag-promise ka, gantong araw, 15, babayaran kita. Promise. Ngayon, kung kaya mo 14 pa lang, bayaran mo na siya. 15 pa lang, bayaran mo na siya. Ngayon, kung sakali mo nagkaroon ng emergency at hindi mo ka talaga kaya mabayaran, mag-update ka. Wag na wag kang manggo-ghost. O yung sinasabi nga natin ay walang man lang ka-update, no? Dapat mag-update ka. Sis or bro, mare, pare, pasensya na, hindi kita mababayaran ngayon kahit nag-promise ako kasi merong ganito, merong ganyan. But, make sure, kapag nagkaroon ka, siya yung priority mo na mabayaran. Kasi kapag hindi ka nagbayad ng utang, lilit yung mundo mo, at kapag nangailangan ka, hindi mo na ulit siya mauutangan. Dahil hindi lang naman talaga yung pera yung pinahiram sa'yo, kundi tiwala. Napakalaking bagay ng tiwala, lalo na sa pag-asenso sa buhay. Connections yan or network. Kapag pinapalit mo yung network mo, mas liliit yung net worth mo. No? So, mas malaking network, mas malaking net worth. O, di ba? Totoo yun guys, totoo yun. Kung kaya mo wag mangutang, wag na wag ka mangungutang. Mangungutang ka lang dahil mag-expand ka ng business. Pero kung mangungutang ka dahil lang sa birthday, dahil gusto mo nang gumala, dahil gusto mo ng something na hindi naman essential or hindi ka naman mamamatay kung hindi ka gagastos, wag na wag kang uutang. At wag na wag kang ring uutang pambayad ng utang. Okay? Malulubog ka dyan sa utang. So, ayun po yung tip number 4 natin. Huwag na mag-uutang. Tip number 5 naman natin. Ito yung last but not the least. Napakaganda nito para po makapag-ipon tayo. Learn to earn more. So, tip number 5 natin, learn to earn more. Ibig sabihin, dagdagan natin yung way natin kung paano tayo magkakaroon ng additional income. So, kung sumasahod ka sa trabaho mo, maghanap ka ng side hustle mo. Ang tanong, ano yung pwede ko maging side hustle? Isipin mo na agad, saan ka magaling? Kung magaling ka kumanta, mag-side hustle ka sa pagkanta. Maraming platform. Pwedeng TikTok or pwede kang pumunta sa mga gig. 'Di ba? Kapag wala kang pasok sa work mo, mag-side hustle ka. Kung wala kang sa tingin mo kaya, mag-aral ka. May cellphone ka, may internet ka, may YouTube ka, may TikTok ka, mag-aral ka. So kung ayaw mo ganyan, gusto mo yung physical na nagtuturo sa'yo, mag-aral ka sa TESDA or mag-aral ka sa barangay. Maghanap ka ng paraan para magkaroon ka ng additional learnings, para magkaroon ka ng additional earnings. Additional earnings equals additional earnings. Kahit simpleng paglilinis. Kung may kapitbahay ka guys na nangangailangan ng paglalaba, paglilinis na kunyari, electric fan, kailangan lang nila maglinis ng sapatos, di ba? Sobrang busy sila, hindi nila magawa. Ikaw ang gumawa para sa kanila. At magkakaroon ka ng additional income. At syempre, kapag may additional income ka, mas mabilis kang makakaipon. Kahit edad mo na 40, kayang-kaya mo pa rin naman talaga maglinis. Diba? Kayang-kaya mo magturo. Kung magaling ka sa math, mag-tutor ka. Kung magaling ka sa English, mag-tutor ka. Diba? Napakadaming way para magkaroon ng additional income. Okay guys, yan po yung ating 5 na tips na kahit 40 ka na, or mas maganda nga guys kung nasa 20s to 30s, 35, no? Or even 40 ka na nga, hindi pa uling ang lahat. Kayang-kaya mo pa rin makapag-ipon, ma-achieve yung goal mo,
na makapag-start ng business at syempre, yumaman at umasenso sa buhay. So kung nagustuhan mo yung ating 5 tip at meron ka pa naiisip na ibang tip guys, i-comment mo yan sa comment section. At kapag nagustuhan ko yung comment mo guys, yung tip mo, bibigyan kita ng blessing sa GCash. So yun lamang guys, naman nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell pa with all para lagi kayo updated sa ating mga videos. Maraming po sa lahat muli at God bless. Appear!